Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so ito yung magiging updated bike check nitong Rigid MTB ni Idol Ate Janet Alandoni. So sa mga dati ng subscribers ko, meron na kaming video nun. Parang 2 years ago yata yun. Yes, 2 years ago. Bali, ano po yung ulit yung MTB niya? Kesto. Kisto, no? Bali ngayon, bago na, no? Bagong-bago na. Nasaan na po yung Kisto niya? Andun lang sa bahay, gamit-gamit ko pa rin. Akala ko binenta, tapos ito yung hindi. Buo talaga to, binubuo. Bali, dalawa na pala yung MTB niya, no? Yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang bagong Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Ate Janet, no, before tayo mag-start, no, tanong muna po kayo, ano yung reasons po ninyo kung bakit nagkaroon kayo ng second na Rigid MTB? Kasi gusto ko magkaroon ng, ma-try ko yung size 29 na gulong. O kung anong kaibahan doon sa 27 ko na gulong. Kung talagang mas mabilis ba siya talaga or same lang. O nga pala, dating 27.5 ba? 27. Yun pa rin ba yung size ng gulong? Medyo manipis yun eh. Manipis yun. Pero yung nipis nung 27.5 tsaka yung nipis nito, same lang. Same lang yung tire width. Mas makapal to ng konti. Mas makapal lang ng konti yung tire width, no? Ayan. So next question naman, saan nyo naman nira-ride to? Itong Rigid MTB nyo ngayon? Ito, tinatry ko na to sa first ride nito is Feeling Best via Alaska. Yung ahon doon? No. Pinakaunang ride ko nito, tinatry ko siya sa Alaska. Pababa hanggang San Pedro, going to Muntinlupa, ahon dito sa may Bilibid. Tapos next ride nito is Feeling Best. Doon sa mga trail site, dinala ko to. Pero hindi ko naman tinitrail kasi syempre naka Rigid Park. Pero ibinaba ko siya. Tapos next ride dito, tinatry ko siya sa Antipolo. Bali via C6, Sumulong. Sumulong. Hinulugan Taktak, Church. Tapos ahon papuntang Antipolo, pababa C6 ulit. Last na ride dito, Kibyang. Kibyang hanggang labas pa ng Kibyang papuntang Maragondon Beach Resort. Maragondon ba 'yon? Parang Nasugbo yata 'yun. Sa Nasugbo pala. Bali marami-rami rin pala na nai-ride dito, no? Kasi kailangan ko talaga siya i-try kung kaya ko i-ahon to. Sa tanong ko lang before tayo mag-start mag-bike check, ano yung sa dalawa, ano yung mas preferred niyo so far? Syempre I love my Kesto. Pero kailangan sa puso ko na rin to. Okay. Bali, para sa akin, parang since nakaugalian ko na yung Kesto, bali parang easy ko siya dalhin. Pero ito naman, pag dinala ko naman siya, ride ko naman siya, parang mas lamang ng konti. Parang nakakahabol dun sa mga RV girls na mga kasama ko. Okay, bali kasi dahil doon sa gulong, no? Malaki yung tire circumference. Malaki yung tire circumference. Pero medyo nandun pa rin yung kabigatan konti sa tsaka kailangan din siguro talagang mas mag-ensayo pa rin ako. Kaya yun nga, ito nga yung general background sa kanyang bagong Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Ngayon lang ako nakakita ng model ng Giant Rock. Yan, Giant Rock na XC Hardtail mountain bike frame. Ang pagka-alumin nito, Alox 6000 series. Yan, nakalagay dyan. Yan nga, pang 29er. Ano pa rin yung particular size po nito? Small? Small. Yung size small, no? Ilagay ko na lang sa screen ko yung haba ng seat tube nito. Then straight or non-tapered yung head tube. Sa cable routing naman, lahat ay external. Yan pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard. Next naman ito kanyang MTB rigid fork. Yun, Ragusa R300 27.5 na hindi suspension corrected. Aluminum 6061. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Yung steering tube na to is straight or non-tapered. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Next naman ito kanyang MTB handlebar Rasion na aluminum. Parang magkaiba yung installation o straight lang talaga. Straight. Yan, straight pala to, no? Straight na walang back sweep. 31.8mm ang diameter, 590mm ang lapad. Yung kanyang grips, Tosik na medyo manipis na, no? Luma yan. Luma na, no? Yan, pero medyo makapit pa rin. So next naman ito kanyang
stem na aluminum, Trubative Haspelt na ang sinukat yung haba nito ay 70 mm, then yung angle nito negative 17 degrees. Oh, Donity Lester yan. Si Lester. Yes, ato kay Lester, no? Next naman ito kanyang integrated headset, Ragusa na sealed bearings. Next naman sa kanyang seat clamp. Unbranded po ito, no? Hindi, ano yan? Talagang Giant yan. Kasama sa Giant. Pinotol ni Lester yan eh. Okay. Dating quick release to, no? Quick release Na yan. ginawang allen type. For the meantime, Ayun. for pansamantala. Aluminum 34.9mm ang diameter. Yan nga, ano? Iba na yung tornilyo. Kasi nga kinonvert eh. Okay, convert niya. Yung seat post po ninyo unbranded, no? Unbranded na carbon fiber T800, 400mm ang haba, 31.6mm ang taba na zero setback na may dual bolt clamping system. Sabi niyo po ito medyo nahirapan dun sa installation, no? Dumudulas ba? Sobra, oo. Kasi walang ano yung sinabi mo? Walang torque wrench at saka carbon paste. At saka siguro hindi angkop yung ano niya, yung seat clamp. Okay, baka yung problema yung seat lamp, no? Alin natin sa Big Birds yan, baka ma-remedyo to, no? Yan, next naman ito kanyang saddle, weapon. Walang nakalagay na ano, no? Na model weapon lang. Pero ito, tinatawag nila dito, power saddle na may butas sa gitna. Malambot yung flexible, steel railings. So, Idol, Ate Janet, ano yung feedback niyo dito so far dito sa saddle? Okay naman. Okay naman siya i-ride. Hindi naman masakit sa puwet. Okay naman, no? Yun nga, ito yung feedback niya dito, no? So, proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Hindi na ito pambansang drivetrain, no? Ano po ito? Naka 3x po, no? Oo, 3x. Hindi, 2x lang yan. 2x. Bali 2x9 speed. 9 Tama speed, po, no? 9 speed. Yan, 2x9 speed. Ang brand at saka model nito, yung seaters niya, Microship R9 SLR859R. Yan, 2x9 speed. Ito naman kanyang MTB crankset. Shimano MT210, yan nakalagay dyan, or MT300, 170mm ang crank arm. Ito yung fixed na chain ring na hindi na matatanggal, no? Pero yung tip nito malaki, no? Parang 48. Parang 48 eh. 46 ba to? Meron pala 46 sa Shimano, no? Alam ko kasi 48, 38, 28. Mamaya bilangin natin lagi. Lagi ko na nasa screen yung mga tip nito, no? Next naman yung front derailleur po ninyo. Ayun, Shimano Altos, no? Na pang 3x na kinonvert sa 2x. Dini-activate yung pang granny. Next naman itong kanyang MTB clipless pedals. Ito yung Permed FD M2, ano to? FD M28E. Next naman ito kanyang chain X9, KMC X9 na 9 speed. Yung kanyang MTB cassette sprocket. Ayun, nakita ko yung label. Shimano Hyperglide na nung ano to. Nakalagay lang Shimano Hyperglide. Yan na 9 speed. 1134 po ito. O 1136. 1136 na 9 speed. So next naman ito kanyang pang road bike pala to, no? Pang road bike na rear derailleur, Shimano Sora na 9 speed. Hindi compatible po doon sa shifter. Medyo, ayos naman. Pero syempre, medyo ramdam mo rin yung hindi naman nakabiyak. Ramdam mo minsan, kailangan lang talagang Kasi pang MTB to tsaka pang road bike to eh. Yung pagpasensyahan mo lang yung pag-shift mo. Pero talagang okay naman, so good naman din. Yun pala yung feedback niya dito, no? So ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset. So ito pang gravel to, no? Pang gravel yung kanyang wheelset. So mag-start muna tayo sa kanyang gulong. Saturn ring. Yan, na foldable daw. Saturn ring na anong size po nito? Yung 700 by 38C. Yan, kita-kita na malaking clearance, no? Yan, malaking clearance dyan sa fork. Naka skin wall. Then, ano pa pala yung rims po ninyo? Yung MTB rims. Hindi ko mabasa kasi naka stealth eh. Stealth yung kulay ng sticker, no? Retrospect, no? Retrospect. Yan, retrospect. Hindi ko mabasa tong iba. Naka stealth, no? Lagay ko na lang sa screen kung may babasa ako dito. Pero ang nababasa ko ay retrospect na aluminum double wall 32 holes. Yung spokes and nipples nyo, te? Wala, unbranded? Unbranded, no? Next naman ito kanyang MTB hubs.
retrospected. Ibig sabihin pala ate, parang isang set na pala to, no? Kasi yung isang set yan. isang set na pala to, retrospected, no? May idea ba kayo ilang poles to? Parang 4. Parang 4 or 3, no? Oo, ganun. 4. Yun, i-check natin yung tunog dito ate kapag naka-free wheel. Parang may tunog din to eh. Ano'y natin? Siguro mga 2 o 3 poles to. Ito. Yan guys, yan yung tunog ng kanyang retrospect na pang ano, no, 29er hubs kapag naka free wheel. Then lasa lang sa kanyang brake set. Kanyang brake set, Shimano MT200 na pambansang brake set, hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa kanyang rotors. Ano po ito? Unbranded, no? Oo. Unbranded na 160mm na diameter, harap tsaka likuran, pares na fixed type and ball type disc brake rotors. So idol Ate Janet, magkano po yung damage? I mean yung ano, total cost wala. Siguro ano lang, mga nasa 10 to 12. 10 to 12,000. Oo. Okay na rin kasi original na Giant to na frame eh. Yan guys, ito nga yung Giant Rock rigid MTB na naka gravel tires, no, ni idol Ate Janet Halandoni. Yan guys, no, na-budget na natin tong Giant Rock rigid MTB na naka gravel wheel set ni idol Ate Janet Halandoni. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below. So ate, mag-chat po kayo. O shout out dyan sa lahat ng mga bikers. Ride safe po kayo. And then shout out sa Senior Bikers Philippines Incorporated. And then sa Cavite Pirates Tara Ride Group. At saka sa, syempre sa Easy Imo Cyclista Bikers. Shout out guys. And then please subscribe kayo kay yung mga hindi pa nakapag-subscribe pala dyan kay Sir Maverick. O then like, share and comments. Ayan. Salamat sa pag-budget ng MTB Thank dyan. you. Yan guys, God bless. yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.